Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi? Sa video na ito, ibabahagi ko ang kwento ni Carol at ang kanyang anak na si James na mahilig sa mga kwentong katatakutan. Habang nagkukwento si Carol tungkol sa mga taong lobo at mga mahiwagang aparador, unti-unting nagiging totoo ang mga kababalaghan. Sa hating gabi, biglang naglaho si James at ang mga kalabasa sa kanilang bahay ay tila nagmamasid. Ano nga ba ang nangyari? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Ako nga pala si Carol at nais kong pasalamatan kayo sa pakikinig sa aking kwento ngayong gabi. Nakatira kami dito sa Quezon City sa isang simpleng bahay na puno ng alaala. Lumaki ako sa isang pamilya na mahilig magkwento ng mga kababalaghan tuwing gabi, lalo na kapag malapit na ang Halloween. Si James, ang aking anak, ay mahilig din sa mga ganitong kwento. Kaya naman, tuwing gabi, nagtitipon kami sa sala para magbahagi ng mga kwentong nakakatakot. Sa sala ng aming bahay sa Quezon City, nakaupo kami ni James sa tabi ng mesa na puno ng mga kalabasa, kutsilyo at mga paboritong panghimagas tulad ng leche flan at halo-halo. Habang hinihiwa ko ang isang kalabasa, nagsimula akong magkwento kay James tungkol kay Dante, isang batang lalaki na nakatira malapit sa Intramuros. Alam mo ba, James, si Dante ay natuklasang isang taong lobo matapos siyang barilin ng mga taga na yon, sabi ko habang pinupunasan ng pawis sa noo ko. Nakita nila ang kanyang sugat na mabilis gumaling at doon nila napagtanto ang kanyang lihim. Habang tinitingnan ko si James, nakita ko ang takot at pagkabighani sa kanyang mga mata. Alam kong nagtagumpay ako sa pagpapakilala ng unang kwento ng gabi. Kinabukasan, habang kami nag-aayos ng mga dekorasyon para sa Halloween, nagpatuloy ako sa pagkukwento. Ang sunod na kwento ay tungkol kay Efren, isang salamangkerong nahihirapan sa kanyang karera simula ko. Isang araw, nakakuha siya ng mga mahiwagang aparador na kayang maglipat ng mga bagay mula sa isa't isa. Napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa aparador na ginagamit namin bilang dekorasyon. Binalaan si Efren na huwag gamitin ang aparador sa mga tao, ngunit ginawa niya ito. Dagdag ko habang nakikita ko ang pagkatakot sa mukha ni James. Ang resulta ay sunod-sunod na pagkakaroon ng mga demonyong pag-aari na nagdulot ng takot at kaguluhan sa kanilang bayan. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aming bahay, nagpapahiwatig ng mga susunod na mangyayari. Sa sumunod na gabi, habang si James ay nakahiga na sa kanyang kama, nagsimula akong magkwento tungkol kay Imelda. Ang ilaw mula sa lampara ay nagbibigay ng malumanay na liwanag sa kanyang mukha. Si Imelda ay isang babae na nasaktan ng kanyang asawa na si Virgilio simula ko. Dahil sa pot, nilason niya ang mga bata tuwing Halloween. Habang sinasabi ko ito, narinig ko ang malakas na kalabog mula sa labas ng bahay. Ano kaya iyon? Tanong ko sa sarili ko, ngunit nagpatuloy ako sa kwento. Noong nakaraang taon, may mga batang nalason sa ating kapitbahayan. Sabi ko habang tinitingnan ang reaksyon ni James. Habang nakikita ko si James na unti-unting nakakatulog, naramdaman ko ang bigat ng kwento ni Imelda sa aking puso. Habang tumatagal ang gabi, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Ang mga ilaw sa bahay ay kumukurap-kurap na parang may gustong ipahiwatig. Nagpatuloy ako sa pagkukwento habang si James ay mahimbing na natutulog. Sa bawat kwento, may mga aral na dapat tandaan, sabi ko sa sarili ko. Ngunit bakit parang may kakaibang nangyayari? James, kahit natutulog ka na, gusto kong malaman mo na ang mga kwentong ito ay hindi lamang para sa kasiyahan. Bulong ko. May mga bagay na dapat tayong pag-ingatan. Habang nagsasalita ako, narinig ko ang mga kaluskos sa labas ng bahay. Tumingin ako sa bintana at nakita ang mga anino na gumagalaw. Baka naman mga pusa lang, sabi ko sa sarili ko, pilit na pinapakalma ang sarili ko.
Ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang takot. Sino kaya ang nasa labas? Tanong ko sa sarili ko. Sa kabila ng takot, nagpatuloy ako sa pagbabantay sa paligid, handang harapin ang anumang mangyayari. Tumunog ang orasan, hudyat na lampas na sa hating gabi. Tiningnan ko si James para siguraduhin na mahimbing pa rin itong natutulog. Mahal na mahal kita, anak, bulong ko habang niyayakap siya. Sa katahimikan, ang mga kalabasa na may nakaukit na mukha ay tila nagmamasid. Bakit parang may mali? Tanong ko sa sarili ko. Napansin ko ang isang kalabasa na gumalaw. Imagination ko lang ba ito? Tanong ko ulit, pilit na pinapakalma ang sarili. Habang iniisip ko ang mga kwento, naramdaman ko ang bigat ng bawat isa sa aking puso. Kailangan kong maging handa, sabi ko sa sarili ko. Narinig ko ang isang mahinang tawag mula sa labas ng bahay. Sa kabila ng takot, nagdesisyon akong suriin ang paligid. Sa pagbalik ko sa aking kwarto, nadiskubre kong wala na si James sa kanyang kama. James, nasaan ka? Sigaw ko habang hinahanap siya. Ang katahimikan ay nag-iwan ng kahindik-hindik na misteryo. Paano nangyari ito? Tanong ko sa sarili ko. Tanging ang mga kalabasang may nakaukit na mukha ang tanging saksi sa nangyaring pagkawala. Ano ang gagawin ko? Tanong ko habang nararamdaman ang takot. Narinig ko ulit ang mahinang tawag mula sa labas. Carol. Carol. Ang pagkawala ni James ay nag-iwan ng isang malaking misteryo na kailangang harapin ko ng mag-isa. Kailangan kong malaman ang katotohanan, sabi ko habang naglalakad papunta sa pinagmulan ng tawag. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga kwentong katatakutan ay hindi lang basta kwento. Minsan nagiging totoo ang mga ito. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hindi ko na mahintay na makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga kalabasang nagmamasid sa dilim.